Hello Beshies! Welcome ulit dito sa aking YouTube channel. And today's vlog, i-share ko na naman sa inyo itong isang loan app na Tulong Cash daw. Makakatulong ba talaga itong loan app na ito sa atin? At ayon nga sa loan app na ito, or kapag i-check natin yung app nila, may nakalagay na hanggang 65,000 pesos daw yung pwedeng mahiram. At may 300 days, di ba? Napakahaba, 6 months to 12 months na loan terms. 0.02% nga lang daw yung interest, di ba? So kung dito tayo magbabase sa nakita nga natin dito sa kanilang app, parang okay siya utangan ha. Yung 0.02%, di ba, na interest. At may 300 or halos nasa 9 months na loan terms at 65,000 pesos daw yung pwedeng mahiram. Okay? Parang okay siya utangan kung dito nga tayo magbe-base. Pero, okay ba talaga? Diba? So, sana mapanood nyo yung buong video natin mga beshies ha, bago nyo i-download itong loan app na ito para diba magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba talaga yung interest, magkano nga ba talaga yung processing fees, yung gaano ba kahaba yung loan terms, at syempre makakautang pa talaga tayo ng 65,000 pesos kapag first time natin na umutang. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka lang dito sa aking channel, may good news nga po ako kasi every Saturday, ako nga po ay namimili ng tatlo na mabibigyan natin ng cash. And syempre, 25th of the month or every 25th of the month, papag-giveaways nga din po ako ng cellphone. So, ang kailangan nyo lang gawin ay comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ina-upload natin, kung ano nga ba yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online, at syempre, maging updated ka nga sa announcement ng ating cash and cellphone giveaways. So, let's get back to the topic, and here nga mga beshies, Tulong Cash Home Credit App, itong pag-uusapan natin. Akalain mo, Tulong Cash sa pangalan pa lang parang okay utangan, pero okay pa talaga. So under daw ito ng ADCAF or ADDCAF Lending Corporation. So welcome to Tulong Cash daw, di ba? So pwede nga daw makahiram hanggang 65,000 pesos at halos nasa 9 months na loan terms. At mababa daw yung interest rate ha, kasi 0.02%, pero totoo kaya, di ba? So, simple online application, flexible installment with revolving credit, diba? Revolving credit nga daw ito, privacy protection, advanced and convenient, the fastest payment term. Once na-i-open natin nga itong Tulong Cash loan app, ayan, professional platforms daw, full encryption of information to protect user privacy, easy to operate daw, safe and reliable. So, totoo kaya ang mga ito. So, ito na nga mga beshies, ang pambungad ng loan app na ito once na inopen nga natin ay hanggang 65,000 pesos yung loan amount at hanggang 300 days na loan term, 0.02% per day na interest. So, dito mga beshies, yung interest rate ay 0.02% lang. Pero hindi lang ito ha, kasi malaki pa rin ito kasi per day yung interest yun na 0.02%, diba? And syempre, same with other loan app na bago tayo umutang dito, kailangan natin syempre na maglagay ng ating valid mobile number at may matatanggap na naman tayo na one-time password na ilalagay nga lang ulit natin dito. So, from 65,000 pesos, naging 10,000 pesos lang pala. So, nakakaloka na naman itong mga beshies, di ba? So, ang sabi or ang pambungad ay 65,000 pesos yung pwedeng mahiram, pero hindi pala. Kasi 10,000 pesos lang and 7 days yung loan terms na taliwas doon sa pambungad nga nila na halos nasa 900 days daw. So, 7 days lang pala. So, para nga tayo ay umutang dito, may mga kailangan na naman tayong sagutan. At, syempre, mag-upload ulit tayo ng isang valid government ID. At ito nga yung mga ID na tinatanggap. Yung UMI, driver's license, passport, TIN, yung SSS, yung voter's ID, health card. At, ayan, pipicturean nga lang natin ulit yung ating valid government ID. So, front ID, and meron pa itong facial recognition mga beshies. So, kailangan mo lang itapat nga yung cellphone sa iyong mukha at i-follow nga yung instruction. So, dito, convenient application and quick disbursement. Sagutan nga lang natin itong gender, yung education, yung marital status, number of children, kung meron ka bang anak, di ba? And loan purpose, at kailangan din daw natin maglagay dito mga beshies ng ating email address. Home phone,
home city at yung exact address. Next nga dito ay yung profession, work experience, yung monthly income. Kailangan nyo lang masagutan ito mga beshes. Pero, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi na please lang huwag nyo munang i-download nga yung loan app na ito hanggat hindi nyo napapanood yung buong video. Para malaman nyo kung paano nga ba yung interest, processing fees, yung mga service fees, at yung loan terms, diba? And monthly income, kailangan din natin ma-input dito at yung work experience nga, salary type, kung weekly, bi-weekly, or monthly, yung salary day, yung job type, company name, company phone number, at company address. And after nun, dito tayo sa personal references. Kailangan lang natin mag-input dito yung complete name at yung phone number. Dito, 5 yung hinahanap nila na personal references. Medyo marami compared dun sa ibang mga loan app. Kasi nga, 3 lang yung hinahanap nila na personal references. Pero dito, medyo marami. Akalain mo 5 yung personal references nga. Payment account information. Kailangan nating maglagay kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede sa e-wallets or via bank. At pag e-wallets, pwede sa GCash, PayMaya, Coins. GCash na naman yung pipiliin ko dito. Ilalagay lang ulit natin yung payment account number or GCash account number. And then, click lang natin yung apply. So, dito mga beshes, 3,000 pesos daw yung pwede kong mahiram. Kaya lang ang disbursal amount or ang i-disburse lang ng loan app na ito or yung matatanggap ko lang na loan proceeds ay 1,800. Diba? So, 3,000 pesos yung maaprubahan, tapos ang matatanggap lang ay 1,800. Nakakaloka. Tapos, ang loan term, 7 days lang. Ayun nga, 3,000 pesos yung naprubahan, kaya lang, ang matatanggap ko ay 1,800 lang. Kasi meron itong kinaltas na 1,001 pesos na processing fee, total interest fee na 19 pesos, risk control service fee na 180 pesos. And kaya nga, ang laki nung kaltas talaga. Kasi akalain mo, processing fee 1,001 pesos agad-agad. Diba? Kaya nga doon sa 3,000 pesos ang matatanggap ko lang ay 1,800. So, di ba napakataas po itong processing fee at yung risk control fee ng loan app na ito. Kaya hindi ko na naman nire-recommend sa inyo. Okay? Please lang, huwag nyo nang subukan kung ayaw nyo na malubog sa utang. Kasi kung ganito, yung klaseng loan yung utangan mo, mas lalo kang malulubog nga sa utang dahil nga napakataas itong processing fee, risk control service fee, at kailangan mo pang bayaran yung buong 3,000 within 7 days lang. Napaka short term itong ino-offer ng loan app na ito na payment terms nga, kaya isang pautangan na naman or isang loan shark, ola na naman na hindi ko nire-recommend sa inyo. Please lang, huwag nyo nang subukan. Kasi nga, instead na makatulong sa atin ay hindi. Mas lalo pa tayong ilulubog sa utang at mas lalo pang nakakadagdag or makakadagdag sa stress natin kung sa ganito tayo utang. Okay? Mas maganda ni consider nyo na umutang sa GCash. Diba sa GCash, merong ibang klaseng loan na ino-offer. May G-loans, may G-gives, may G-credit. And i-check nyo, baka malay mo, diba? Pwede ka palang makairam pero hindi mo alam. At same nga din sa, pwede rin sa Shopee, diba? May Shopee S-loan din na ino-offer nga yung Shopee. So, pwede nyo i-check yung iba't ibang mga legit na pwedeng mautangan online at doon na lang tayo manghiram ko. Kasi kung sa Ola ka or sa Loan Shark ka utang, kagaya nito na may mataas na interest at yung mga processing fees, ayan, para makita nyo lang, ay talagang mas lalo kayong malulubog sa utang. Okay? So, isang loan app na naman hindi ko nire-recommend sa inyo, pero syempre, option nyo pa rin yan. Kung napanood nyo yung buong video natin or itong honest review ko, ay da-download nyo pa rin. Okay? So, yan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!